Nabanggit ko na dun sa una kong kwento na nung 8 taon ako, unti-unti nang nililipat yung mga puntod sa tabi ng bahay namin. Paglipas pa ng 3 taon, naging tabi na talaga kami ng sementeryo. Pero hindi naman nakakatakot sa amin eh. Yung sementeryo yung playground namin mula umaga hanggang gabi. Itong barangay namin nahahati sa 3 purok. 1, 2 at 3. Pero para sa mga taga rito, ganito ang tawag. Baba, gitna, taas. Taga-baba kami. Ilang araw na umulan ng tuloy-tuloy tapos nung gabing tumila na sa wakas ang malakas na ulan, yung isang kalaro naming taga-gitna, inaya kaming maglangit impyerno. Dahil bulagta na sa kalasingan si tatay nun, nagsilabas kaming magkakapatid. Ang taya, yung isang batang taga-taas. Kami naman nagsiakyat na agad sa mga nicho. Nakasakay naman sa likod ni Kuya si Alvin, yung bunso namin. Ang mechanics ng laro, magbibilang yung taya hanggang 3. Dapat bumaba ka bago mag-3. Para naman may chance siyang may mahabol. Kabibilang lang nung taya, akyatan na naman kami nang makarinig kami ng tumatawa. Tawa ng bata. Ang buong akala namin nun si Alvin. Kaso, nung tignan namin kung nasan sila ni Kuya, maging si Alvin, hinahanap yung tumatawa. Tapos sa may kalsada mismo, may natanaw kaming naglalakad na bata. Walang damit pang itaas. Yung pang ibaba niya, diaper lang na halatang punong-puno na. Si Kuya noon tinawag na yung taya. Sabi niya akyat na siya. Kasi si Kuya at Alvin yung pinakamalapit dun sa batang naglalakad sa may kalsada. Palipat na sila ng kinalalagyang nicho. Papalapit na sila sa amin. Pero yung taya, nakatingin lang doon sa batang papalapit na. Pagtapat nung bata sa poste ng ilaw, napasigaw na kaming lahat na nasa mga nicho. Kasi hindi yun bata. Tangina, ang kulubot ng mukha na ang tatalas ng mga ngipin. Nang malaman siguro ng nilalang na yon na bistado na siya, yung lakad niya, naging takbo na. At ang direksyon niya, papunta dun sa taya. Si Kuya noon ibinaba si Alvin at inabot kay ate. Tapos tumalon siya sa may kalsada. Hinila niya yung taya at sapilitang pinaakyat sa pinakamataas na nicho. Nung nakaakyat na sila, kami naman ang pinasunod ni Kuya. Tumigil na kasing tumakbo yung halimaw at iniisa-isa niya kaming tignan. Mas lumakas ang sigawan namin nung magsimula na siyang umakyat sa mga nicho. At gawa na rin siguro ng ingay namin, yung may-ari ng funeraria sa harap ng bahay namin, lumabas. Tapos nawala yung halimaw. Ewan ko kung naniwala sa kwento namin yung si Mang Danny. Pero ang kwento ng mga kalaro namin nung kinabukasan nun, hinatid daw sila isa-isa ni Mang Danny gamit ang karo. Sa mga sumunod na gabi, maraming nag-report sa barangay tungkol sa isang batang patakbo-takbo sa sementeryo at gilid ng kalsada. Hanggang sa makaabot na sa mga pulis. Tapos isang umaga, nagulat na lang kami na may stretcher na. Doon sa gilid ng ermita, yung tumbahan ng mga kandila, may nakita sila dung bangkay. Isang babae na sa gitna ng hita niya, may sanggol na may pusod pa. Barangay ang sumagot ng libing at misa nila. May isang gabi rin silang ibinurol at dinasalan sa may ermita. Pagkatapos nun, hindi na ulit nagpakita yung halimaw na bata. College na ako nung malaman ko yung buong kwento tungkol dun sa mag-ina. Hindi na nalaman kung sino yung babae kasi walang ID. Wala ring nag-report na nawawala na may katulad niya ng description. Base din sa investigasyon, namatay sa panganganak yung babae. Yung sanggol naman, buhay. Pero namatay dahil sa exposure. May tubig daw ang baga. Napaisip kaming magkakaklase. May mga kaklase akong kabarangay ko din at naisip namin
Na siguro dahil sa ulan kaya ganun. Na siguro kung hindi umulan ng tuloy-tuloy ng mga panahong yon, baka naligtas yung bata. Kasi maririnig ng mga tambay sa sementeryo yung iyak niya. Noong 2016, may umugong na usapan sa amin. May nagpabutas ng nicho nung babae at nung bata. Nang tignan nga namin nila kuya, butas na yung nicho. Wala nang laman. Ang kwento nung nakuhang magbutas, lalaki daw na may edad na. Inilipat daw sa memorial. Yung memorial, halos katabi lang ng public cemetery.